Ang mantsa, iyon ang unang nakita ng lahat. Isang maliwanag na pula, parang sariwang dugo, na kumalat sa purong kaputian ng sutla. Huminto ang malamyos na tugtugin ng piano. Huminto ang mahihinang tawanan. Huminto maging ang paghinga ng buong Villa de Amor. At sa gitna ng katahimikang iyon, nakatayo si Sheila. Hawak ang isang walang lamang tray. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa resulta ng kanyang ginawa. Para sa'yo ito, anak. Ilang segundo pa lang ang nakalipas mula nang mag-vibrate ang luma niyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang mensaheng muling dumurog sa kanyang puso. Ma'am Sheila, kailangan na po ng isa pang bag ng dugo ng anak ninyo. Pakisettle na lang po ng bill sa baba. Ang bawat salita ay parang karayom na tumusok sa kanyang kaluluwa. Ang bawat letra ay katumbas ng perang wala siya. Napalinga siya sa paligid. Ang mga nagkikislapang chandelier ay parang mga bituin na nangungutya sa kanyang madilim na mundo. Ang amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay parang lason sa kanyang sikmurang kumakalam. Dito, ang isang plato ng pagkain ay katumbas na ng isang linggong gamot ng kanyang anak. At naroon ang babae, si Camille Cruz. Nakaupo ito na parang isang reyna. Suot ang isang puting bestida na gawa sa material na mukhang mas malambot pa sa ulap. Buntis. Ang isang kamay ay marahang nakahaplos sa malaki nitong tiyan, habang ang mga labi ay may ngiting kasing tamis ng dessert na kani-kanina lang ay isinilbi niya. Sa tabi nito ang matapobreng biyena nitong si Doña Esmeralda, na kanina pa parang agila ang mga matang nakatingin sa lahat. Narinig niya ang bulong nito kanina sa isang kaibigan. Nakakainis ang mga mahihirap, palaging nagdadala ng problema. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing mitya. Nakita ni Sheila ang sarili niyang lumalakad palapit sa kanilang mesa. Dala ang isang bote ng pinakamamahaling red wine. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Pero hindi dahil sa takot, dahil sa galit. Isang galit na naipon mula sa mga gabing walang tulog, sa mga araw na walang laman ng tiyan, sa bawat pagtanggi ng mga ospital, sa bawat luhang pumatak para sa kanyang nag-iisang anak. Ang lahat ng pait na yon ay ibinuhos niya sa isang pagkilos, isang bahagyang pagtagilid ng tray, isang aksidenteng pagkadulas ng baso, at ngayon, ang mantsa. Ay! Mahinang bulalas ni Camille, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngunit walang bakas ng galit sa mukha nito, tanging pag-aalala lamang. Okay ka lang ba, miss? Sumigaw si Doña Esmeralda. Walang hiya. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bestidang iyan? Mas mahal pa sa buong buhay mo. Hindi kumibo si Sheila. Hinayaan niyang pumasok sa kabilang tainga at lumabas sa kabila ang mga salita ng matanda. Ang tanging gusto niyang makita ay ang reaksyon ni Camille. Gusto niyang makita ang perpektong mukha nito na mag-iba, na masira. Gusto niyang maramdaman nito kahit isang saglit lang ang pakiramdam na madungisan. Pero ngumiti lang si Camille, isang pilit na ngiti. Hayaan niyo na mama, aksidente lang po. Baka napagod lang si... Tumingin ito sa name tag niya. Si Sheila. Ang kabaitan na yon, iyon ang mas sumakit, iyon ang insulto. At noon pumasok si Victor Cruz. Para siyang isang anino na biglang nagkaroon ng anyo. Ang lahat ng ingay ay tuluyang namatay. Ang mga bodyguard na nakapaligid sa silid ay biglang tumuwid ng tayo. Ang hangin ay tila lumamig. Hindi siya tumingin kay Sheila. Hindi siya tumingin sa mantsa sa damit ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Camille, na may lambot na hindi mo aakalaing magmumula sa isang lalaking kinatatakutan ng lahat. Mahal ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. May problema ba? Umiling si Camille. Wala, Victor. Aksidente lang. Okay lang ako.
Hinubad ni Victor ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Camille, tinatakpan ng mantsa. Pagkatapos ay lumingon siya at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Sheila. Walang emosyon ang kanyang mga mata, walang galit, walang awa, malamig. Parang nakatingin lang siya sa isang bagay na kailangang itapon. Ang tinging iyon ay mas masahol pa sa anumang sigaw o sampal. Napalunok si Sheila. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng nagyayelong takot. Muling bumaling si Victor sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malambing, ngunit ang bawat salita ay isang pangako ng isang bagay na masama. Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Ang lahat ng dumi ay dapat linisin. Ang katahimikan sa loob ng itim na Rolls Royce ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw ni Doña Esmeralda kanina. Nakaupo si Camille sa tabi ni Victor. Ang bango ng katad ng sasakyan ay nahahaluan ng tensyon, na halos kaya na niyang hiwain ng kutsilyo. Ang coat ni Victor na nakapatong sa kanyang mga balikat ay mabigat, hindi dahil sa tela, kundi dahil sa kahulugan nito. Isang proteksyon, isang babala. Masyado kang malambot, Camille! Binasag ni Doña Esmeralda ang katahimikan. Ang boses nito ay matalas mula sa front seat. Nakita mo ba? Dahil sa kabaitan mong yan, tinitingnan ka ng mga hamak na serbidoran na parang basahan. Isa kang krus ngayon. Dapat matuto kang katakutan, hindi kaawaan. Napayuko si Camille. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa laylayan ng coat. Mama, aksidente lang po talaga yon. Pagod lang siguro yung babae. Aksidente? Humalakhak ang matanda, isang tunog na walang kagalakan. Walang aksidente sa mundong ito, Hija. Ang lahat ay resulta ng kahinaan o kalakasan. At ngayong gabi, ipinakita mo ang iyong kahinaan. Hindi na sumagot si Camille. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo. Hinintay na lang niyang ihatid ng driver ang kanyang biyenan sa mansyon nito na katabi lang ng sa kanila. Nang sila na lang ni Victor ang natira sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay naging mas malalim, mas personal. Maingat niyang kinuha ang kamay ni Victor na nakapatong sa hita nito. Parang yelo. Sinubukan niyang hagurin ito ng kanyang hinlalaki, nagbabaka sakaling maibahagi ang kahit katiting na init mula sa kanyang katawan. Pero ang kamay ng kanyang asawa ay nanatiling malamig at matigas, parang isang estatwang gawa sa marmol. Victor! Mahina niyang sabi. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Pakiusap, kalimutan mo na lang ang nangyari. Hindi lumingon si Victor. Ang mga mata nito ay nakatuon sa mga ilaw ng syudad na mabilis nilang nilalagpasan. Pero alam ni Camille na hindi yon ang tinitingnan nito. Alam mo naman kung saan ako galing, di ba? Pagpapatuloy niya, umaasang maabot ang puso sa likod ng pader na yon. Alam ko ang pakiramdam na magkamali dahil sa pagod at gutom. Baka may mabigat lang siyang pinagdadaanan. Patawarin mo na siya. Sa wakas ay gumalaw si Victor. Ngunit hindi para tumingin sa kanya. Kinuha nito ang cellphone mula sa inner pocket ng suit nito. Isang pindot lang at may tinawagan ito. Alamin niyo ang lahat tungkol sa kanya, utos ni Victor sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado, walang emosyon, na siyang lalong nagpabilis ng tibok ng puso ni Camille. Gusto kong malaman ang bawat detalye, ang pamilya, ang mga utang, ang mga kahinaan, lahat. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Ganoon lang kabilis. Ganoon lang kadali. Isang utos na babago sa buhay ng isang tao. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga salita niya ay walang silbi. Ang pakiusap niya ay hangin lamang na dumaan. Hindi na siya muling nagsalita hanggang sa makarating sila sa kanilang mansyon. Tahimik silang umakyat patungo sa kanilang silid-tulugan. Habang nagpapalit siya ng damit pantulog, naramdaman niya ang paglapit ni Victor mula sa kanyang likuran.
Inaasahan niya ang isang pagtatalo, isang paliwanag. Ngunit ang naramdaman niya ay ang malambot na paghaplos ng mga kamay nito sa kanyang tiyan. Ipinatong ni Victor ang baba nito sa kanyang balikat. Ang mainit nitong hininga ay tumatama sa kanyang leeg. "Ang ganda-ganda mo, mahal ko." Bulong nito na parang walang nangyari. Pero alam ni Camille na mayroong nangyari. Dahan-dahan nitong ipinihit ang kanyang katawan paharap dito. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng pagsinta na nakapagpatunaw sa kanya noon, pero ngayon ay nakapagpapakaba sa kanya. Lumuhod ito ng bahagya upang magpantay ang mukha niya sa tiyan ni Camille. Ang mga mata niyang kanina lang ay kasing lamig ng yelo ay biglang napuno ng kakaibang kislap. "Hello, baby?" Bulong nito. Ang boses ay mas malambing pa kaysa dati. "Naririnig mo ba si Papa?" Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Camille. Isang luha ng pagkalito. Paano mo mamahalin ang isang anghel na may kakayahang maging isang halimaw? "Dito sa labas." Pagpapatuloy ni Victor na parang kinakausap talaga ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Magulo. Maraming masasamang tao. Maraming dumi. Ang salitang dumi ay tumama sa pandinig ni Camille na parang isang sampal. Ito ang parehong salitang ginamit niya kanina. "Pero huwag kang mag-alala," sabi pa ni Victor at marahang hinalikan ang kanyang tiyan sa ibabaw ng damit. "Poprotektahan ka ni Papa. Sisiguraduhin kong walang kahit anong dumi na aabot sa'yo. Lilinisin ko ang lahat para sa'yo." Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumayo. Nakita nito ang luha sa pisngi ni Camille at marahan itong pinunasan gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon, na puno ng pagmamahal, ay kasabay na nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Tinitigan siya ni Victor sa mata. Ang mukha ay seryoso. Ang bawat salita ay isang panunumpa na inukit sa bato. "Walang sino man ang pwedeng manakit sa inyo ng anak natin." Huminto ito sandali. Hinahayaan ang bigat ng kanyang mga salita na bumaon ng malalim. "Walang sino man." Kinabukasan, pilit na iwinaksi ni Sheila ang mga alaala ng gabing iyon. Isang masamang panaginip. Iyon lang. Nagkamali siya? Oo. Pero imposible namang palakihin pa iyon ng mga taong kasinyaman ng mga krus. Marami silang problema, mas malalaki kaysa sa isang mantsa sa damit. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili habang isinusuot ang kanyang uniforme. Kailangan niyang magtrabaho. Ang bill sa ospital ay hindi magbabayad sa sarili nito. Pero nang akmang aalis na siya, tumunog ang kanyang cellphone. Numero ng manager niya sa Villa de Amor. "Hello, sir?" Sagot niya. May kaunting kaba. "Sheila," sabi ng boses sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy at malamig. "Huwag ka nang pumasok." "Po? Bakit po, sir? May nagawa po ba akong—" "Huwag ka nang magtanong." Putol nito. Ang boses ay may halong inis at takot. "Basta huwag ka nang babalik dito. Kumuha ka na ng ibang trabaho. Isa kang problema na hindi namin kailangan." Isang problema. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Napatulala si Sheila sa cellphone. Ganoon lang pala iyon. Matapos ang 3 taong pagsisilbi, itatapon na lang siya na parang basura dahil sa isang pagkakamali. Nanginginig ang mga tuhod na napaupo siya sa gilid ng kanyang papag. Ang maliit na kwartong inuupahan niya ay tila lalong sumikip. Ang mga dingding ay tila lumalapit upang sakalin siya. Anong gagawin niya ngayon? Saan siya kukuha ng pera? Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. "Aling Nita?" Tanong ni Ninyati tinutukoy ang may-ari ng paupahan. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Aling Nita, isang matandang babae na palagi sanang nakangiti. Pero ngayon ay balisa ang mukha. "Sheila, iha." Simula nito, hindi makatingin ng diretso. "Pasensya na, pero kailangan mo nang maghanap ng malilipatan." "Po,
Pero kababayad ko lang po ng renta nitong nakaraan. Hindi na ako ang may-ari, iha. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Kaninang umaga lang, may dumating na mga lalaki. Binili daw nila ang buong building at sabi nila, simula bukas, ang upa sa kwartong ito ay triple na. Triple? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sheila. Kahit ang kasalukuyang upa ay halos hindi na niya kayang bayaran. Sino pong bumili? Pwede ko po bang kausapin? Umiling si Aling Nita. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mga mata. Huwag na, iha. Umalis ka na lang. Mukhang mapanganib silang kalaban. Bago pa man makasagot si Sheila, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang pinto. Isang kalabog na halos ikawasak nito. Hoy Sheila! Lumabas ka dyan! Sigaw ng isang magaspang na boses mula sa labas. Nagtago sa likod ni Sheila si Aling Nita sa sobrang takot. Dahan-dahang binuksan ni Sheila ang pinto. Dalawang malalaking lalaki. Puno ng tattoo ang mga braso at amoy murang sigarilyo ang sumalubong sa kanya. Sino po sila? Nagpapautang kami, sabi ng isa at itinulak siya ng malakas papasok. At oras na para magbayad ka. Pero halos bayad na po yung utang ko sa inyo. Konti na lang po ang kulang. Nagbago na ang ihip ng hangin, sabi ng kasama nito habang sinisimulang paghahagis ang mga gamit niya palabas ng kwart. Binili na ng bago mong amo ang utang mo at gusto niyang bayaran mo ito ngayon. Buo, kasama ang interes. Sinira nila ang lahat. Ang mumurahing kaldero, ang iilang damit, ang maliit na mesa. Walang silang pinatawad. Sinubukan silang pigilan ni Sheila, ngunit para lang siyang isang langgam na sumusubok na harangin ang mga elepante. At nakita niya ito, ang nag-iisang picture frame sa ibabaw ng kanyang baul. Isang litrato ng kanyang anak na masayang nakangiti. Dinampot ito ng isa sa mga lalaki. Tiningnan at ngumisi. Ito ba ang inspirasyon mo? Tanong nito, bago niya ito walang awang ibinato sa sahig. Nabasag ang salamin. Kasabay nito, nabasag din ang puso ni Sheila. Sinugod niya ang lalaki, pinaghahampas ang dibdib nito. Hayop ka! Hayop kayo! Tinulak lang siya nito ng malakas at tumama ang kanyang likod sa pader. Gumuho siya sa sahig, kasama ng mga basag na piraso ng kanyang buhay. Tumawa lang ang mga lalaki at umalis. Iniwan siyang nakalugmok sa gitna ng kanyang mga wasak na gamit. Dinampot niya ang sirang picture frame. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang anak sa likod ng basag na salamin. Wala na siyang trabaho, wala na siyang bahay. At ngayon, pati ang alaala ng ngiti ng kanyang anak ay may lamat na. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Katahimikan. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na hindi niya kilala. Ngunit ang lamig nito ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ito pa lang ang simula, Sheila. Nagustuhan mo ba ang regalo ni Mr. Cruz? Ang tanggapan ni Victor Cruz ay isang kaharian ng katahimikan. Dito, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang lagitik ng yelo sa loob ng kanyang baso ng whiskey at ang halos di marinig na ugong ng air conditioner. Ang mga pader na gawa sa dark mahogany wood ay tila lumalamon sa anumang tunog at maging ang liwanag mula sa syudad sa labas ay hindi makapangahas na pumasok sa bintanang mula sahig hanggang kisame. Sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa, sa ilalim ng isang ilaw mula sa isang modernong lamp, nakabukas ang isang folder. Hindi ito naglalaman ng mga kontrata o mga numero ng negosyo. Naglalaman ito ng anatomiya ng isang wasak na buhay. Ang buhay ni Sheila. Bawat detalye ay naroon. Ang litrato niya na pagod ngunit matatag. Ang listahan ng mga inutangan niya. Ang medical records ng kanyang anak. Ang mga pangalan ng iilang kaibigan niya. Pinag-aaralan ito ni Victor na parang isang general
na sinusuri ang mapa ng digmaan. Ngunit habang tinititigan niya ang litrato ni Sheila, hindi ang babaeng serbidora ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang multo. "Kuya, tingnan mo. Bagay ba sa akin?" Ang alaala ay dumating na parang isang pagnanakaw. Biglaan at walang paalam. Bigla siyang bumalik sa isang masikip na eskinita sa Tondo. 20 taon na ang nakalipas. Nakatayo sa harap niya ang kanyang bunsong kapatid na si Elena, 16 na taong gulang. Suot ang isang mumurahing bestida na pinaglumaan pa. Ngunit sa mga mata nito, ang bestida ay parang kasuotan ng isang prinsesa. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. "Ang ganda-ganda mo, bunso," sabi ng batang Victor, na nooy isang payat na tinedyer na ang tanging yaman ay ang pangarap na iaahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Pero ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, hinarang sila ng mga siga sa kanilang lugar. Pinagtawanan nila ang bestida ni Elena. Hinila, pinunit, tinawag siyang basura. Nakatayo lang doon ang batang Victor. Ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Nanginginig sa galit at sa kawalan ng magawa. 5 sila. Isa lang siya. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ang kanyang kapatid habang ito'y umiiyak at pulutin ang mga piraso ng pinunit nitong pangarap. Iyon ang unang beses na natutunan niya ang aral. Ang kabaitan ay kahinaan sa isang mundong malupit. Ang ikalawang aral ay mas masakit. Nagkasakit si Elena. Isang simpleng lagnat na lumala at naging pulmonya. Dinala niya ito sa pampublikong ospital. Ang amoy ng disinfectant at desperasyon ay salubong sa kanila. "Wala kaming bakanting kama," sabi ng doktor. Hindi man lang sila tinitingnan. "At kahit meron, wala kayong pambayad." Nagsumamo siya. Lumuhod. Ngunit para lang siyang hangin. Namatay si Elena sa isang banig sa sahig ng kanilang barong-barong. Hawak ang kamay ng kanyang kuya. Ang huling hininga ay isang mahinang bulong. Noon, wala siyang magawa. Ngayon, kaya na niyang kontrolin ang lahat. Bumalik si Victor sa kasalukuyan. Ang pait ng alaala ay mas matapang pa kaysa sa whiskey na kanyang iniinom. Tumingin siya sa litrato ni Sheila. Isang babaeng nagkalat ng dumi. Isang representasyon ng kaguluhan na minsan nang sumira sa kanyang buhay. Isang banta sa kapayapaan na ibinibigay sa kanya ni Camille. Ang tingin niya ay bumaling sa isang silver picture frame sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha ni Camille, malambot, mabuti, puro. Katulad ni Elena. Hindi na mauulit. Hinding-hindi na. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang special line na iilan lang ang nakakaalam. Sinagot niya ito. "Boss," sabi ng boses sa kabilang linya. "Yung target, yung anak niya, bumagsak. Dinala sa San Lazaro Hospital." San Lazaro, isang pampublikong ospital. Napatigil si Victor. Ang imahe ng ospital kung saan namatay si Elena ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga abalang doktor, ang mga kulang na gamit, ang kawalan ng pag-asa. Isang malamig na ideya ang nabuo sa kanyang utak. Isang ideya na kasing dilim ng gabi sa labas ng kanyang bintana. Isang paraan upang iparamdam kay Sheila hindi lang ang hirap, kundi ang uri ng sakit na permanenteng sumisira sa isang tao. Ang uri ng sakit na naranasan niya. Kinuha niya ang baso ng whiskey at ininom ang laman nito sa isang lagok. Ang apoy ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pantayan ang apoy ng galit at sakit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Inilapag niya ang baso ng may bigat. "Magaling," sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Siguraduhin niyong wala ni isang ospital
natatanggap sa kanya ng maayos. Huminto siya. Hinahayaan ng utos na yon na lumubog sa isipan ng kanyang tauhan. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na magmakaawa para sa buhay ng mahal niya at pagtawanan lang. Gusto kong makita niya ang pag-asa na unti-unting namamatay sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya na para bang kahit ang sanay ng tauhan niya ay nagulat sa utos. Oras na! Pagtatapos ni Victor, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nakikita ang mukha ng kanyang kapatid sa dilim para maramdaman niya ang tunay na kawalan. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Cruz ay may sariling himig. Ang mahinang kalansing ng mga kubyertos, ang amoy ng bagong lutong kape, ang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa sahig na gawa sa marmol. Para kay Camille, ito ang himig ng kapayapaan. Isang kapayapaan na pinilit niyang paniwalaan. Ngunit ngayong umaga, ang himig ay naglalaman ng isang nota ng kabalisahan. Dala-dala ang isang tray na may tsaa para kay Victor. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa study room nito. Hindi pa siya nakakalapit sa pinto. Na bahagyang nakaawang, ay narinig na niya ang boses ng kanyang asawa. Malamig, kasing lamig ng bakal. Siguraduhin niyong wala ni isang ospital na tatanggap sa kanya ng maayos. Napatigil si Camille. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na magmakaawa para sa buhay ng mahal niya at pagtawanan lang. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang puso. Hindi ito maaari. Nagkakakamali lang siguro siya ng dinig. Oras na para maramdaman niya ang tunay na kawalan. Sa huling mga salitang iyon, ang tray ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang malakas na kalabog ng metal. Ang tunog ng nabasag na porselana. Ang mainit na tsaa ay tumilapon sa kanyang paa, ngunit halos hindi niya naramdaman ang paso. Mas masakit. Mas nakakapasong sakit ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng study. Lumabas si Victor. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat nang makita siya at ang nagkalat na bubog sa sahig. Camille, anong nangyari? Nasaktan ka ba? Lalapit sana ito para tulungan siya, ngunit itinaas ni Camille ang kanyang kamay para pigilan ito. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata niya ay puno ng mga luhang hindi niya pinipigilan. Victor! Basag ang kanyang boses. Anong ibig sabihin ng narinig ko? Ang pagkagulat sa mukha ni Victor ay napalitan ng isang pamilyar na maskara. Isang blankong ekspresyon na ginagamit nito tuwing ayaw nitong magpaliwanag. Wala iyon. Mahal ko. Usapang negosyo lang. Negosyo? Umiling si Camille. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng panginginig at hindi makapaniwalang sakit. Ang ipagkait ang tulong sa isang batang nag-aagaw buhay, negosyo ba yon? Ginagawa ko to para sa atin, para sa'yo. Sagot ni Victor. Ang boses ay tumigas din. Para hindi ka na muling bastusin ng kahit sino man, para malaman ng lahat na may katapusan ang sino mang mga has na saktan ka. Saktan ako? Humakbang si Camille palapit, hindi na alintana ang mga bubog sa sahig. Victor, isang mantsa lang yon sa damit, pero ang ginagawa mo, dinudungisan mo ang kaluluwa mo. Dinudungisan mo ang pangalan ng magiging anak natin. Hinawakan niya ang sarili niyang tiyan. Ang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon nagsisilbing paalala ng halimaw na maaring maging ama ng kanyang anak. Hindi ito para sa akin, sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang ginagawa mong ito ay hindi pagprotekta. Isa itong kasalanan. Tinalikuran siya ni Victor. Ayaw makita ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Ako ba ang hindi nakakaintindi?
Sigaw ni Camille. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. O ikaw ang ayaw umintindi. Pinakasalan ko ang isang lalaking akala ko'y tagapagtanggol, hindi isang berdugo. Sa wakas ay humarap itong muli sa kanya. At sa isang saglit, nakita ni Camille ang isang lamat sa kanyang malamig na panlabas. Isang bakas ng sakit, ngunit mabilis itong nawala. Ito lang ang alam kong paraan, Camille. Umiling si Camille. Ang kanyang puso ay nadudurog. Hinawakan niya ang kamay ni Victor. Malamig pa rin. Hindi, bulong niya. May iba pang paraan. Palaging may pagpipilian. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang pakiusap ay ang kanyang huling sandata. Kaya pumili ka, Victor. Ano ang ibig mong sabihin? Pumili ka. Pag-uulit niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng mga luha. Gusto mo bang maging ang ama na buong pagmamalaking ikukwento ko sa ating anak? O ang halimaw na itatago ko sa kanya habang buhay? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang bigat ng kanyang tanong ay nakabitin sa hangin. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata ni Victor. Ang galit, ang nakaraang hindi nito malimutan, at ang pagmamahal nito para sa kanya. Ngunit sa huli, nanalo ang dilim. Walang salitang binitawan si Victor. Dahan-dahan itong binawi ang kamay nito mula sa pagkakahawak niya. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Naiwan si Camille na nakatayo sa gitna ng mga basag na porselana. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Napaluhod siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig. Hindi niya alam kung ang mga salita niya ay may nagawa o kung tuluyan na niyang itinulak palayo ang lalaking kanyang minamahal patungo sa kadiliman. Ang amoy ng pampublikong ospital ay isang amoy na hinding-hindi makakalimutan ni Sheila. Isang pinaghalong amoy ng murang disinfectant, pawis sa sakit at ang mabigat na alingasaw ng kawalan ng pag-asa. Ito ang amoy ng lugar kung saan ang buhay at kamatayan ay naghahabulan sa mga pasilyong masikip at maingay. Nakaupo si Sheila sa isang plastik na upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang buong katawan ay pagod na pagod sa panginginig. Ang kanyang damit ay may mga mantsa pa ng alikabok mula sa winasak niyang kwarto. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Naubusan na ng luhang iinab. Ilang oras na ang nakalipas mula nang bumagsak si Marco, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Hawak-hawak niya ito habang tumatakbo papunta sa pinakamalapit na ospital. Ang maliit na katawan nito ay nag-aapoy sa lagnat at hirap na hirap sa paghinga. Pero pagdating doon, parang isang pader ang sumalubong sa kanila. Puno na kami, sabi ng nurse sa unang ospital. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang papeles. Wala kaming pediatrician na naka-duty ngayon, sabi sa pangalawa. Kailangan niyo munang mag-down payment, sabi sa pangatlo. Isang halaga na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang bayaran. Bawat pagtanggi ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, nagpapalakas sa isang nakakatakot na hinala na nabubuo sa kanyang isipan. Hindi ito nagkataon lang. Sa huli, dito sila napadpad, sa San Lazaro Hospital. Isang lugar na parang isang malaking bodega ng mga taong pinabayaan na ng kapalaran. Sobra na po ang tubig sa baga ng anak ninyo, sabi ng isang pagod na doktor kay Sheila kanina. Ang boses nito ay walang emosyon. Malubha na ang komplikasyon. Ginagawa namin ang aming makakaya, pero maging handa ka na lang. Maging handa ka na lang. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng kapahamakan. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang nurse ang lumabas. Mrs. Reyes, tumayo si Sheila ng napakabilis na halos matumba siya. Ako po. Ang anak ko po? Si Marco?
Kay kumusta na po siya? Ang mukha ng nurse ay puno ng awa at ang awang yon ang lalong nagpadurog sa puso ni Sheila. Pwede mo na siyang puntahan, mahinang sabi ng nurse. Pero sandali na lang. Ang mundo ni Sheila ay gumuho. Naglakad siya na parang isang zombie papasok sa isang maliit na cubicle na kurtina lang ang nagsisilbing harang at naroon ang kanyang anak. Nakahiga sa isang lumang kama, napapalibutan ng mga aparatong kumukurap-kurap. Ang balat nito ay maputla, ang mga labi ay kulay ube. Ang bawat paghinga nito ay isang mahirap na laban. Hinawakan ni Sheila ang maliit at malamig na kamay ni Marco. Napakaliit, napakarupok. Anak! Bulong niya. Ang kanyang boses ay isang garalgal na tunog. Huwag! Huwag kang bibitaw. Ha? Mahal na mahal ka ni Mama. Isang maliit na monitor sa tabi ng kama ang nagpapakita ng isang guhit na pataas-baba ang tibok ng puso ng kanyang anak. Ngunit habang pinagmamasdan niya, ang bawat taluktok ay tila nagiging mas mababa. Ang bawat pagitan ay nagiging mas mahaba. Wala nang pag-asa. Wala nang tulong na darating. Ang kasalanan niya, ang isang patak ng alak na dulot ng kanyang galit, ay sinisingil ngayon sa buhay ng kanyang inosenteng anak. Ito na ang parusa niya. Ang tunay na kawalan. Napaluhod si Sheila sa tabi ng kama. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kamay ni Marco. Hindi na siya umiiyak. Wala nang natira. Tanging isang malamig at malawak na kawalan na lang ang nararamdaman niya. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong niya sa huling pagkakataon. Patawad. Narinig niya ang isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog mula sa monitor. Ang guhit na kanina'y tumatalon-talon ay naging isang tuwid na linya. Tapos na ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang bumukas ang kurtina. Hindi isang doktor o nurse ang San Lazaro ang pumasok. Isang buong grupo. Lahat sila ay nakasuot ng malinis at puting uniforme na may logo ng St. Luke's Medical Center, ang pinakamahal at pinakamagaling na ospital sa bansa. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking nasa edad 40. May dalang kumpiyansa at awtoridad. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ay sa monitor. Walang pag-aalinlangan, nagbigay ito ng utos sa kanyang mga kasama. Prepare the defibrillator. Intubate now. We are taking over. Napatulala si Sheila. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa sino po kayo? Ang lalaki ay lumingon sa kanya. Ang mukha ay seryoso, habang ang kanyang team ay mabilis na kumikilos sa paligid ng kama ni Marco. Pinadala kami ni Mr. Victor Cruz, isang pangalan na parang kidlat na gumising sa kanyang manhid na kaluluwa. Inililipat namin ang pasyente. Ang hallway ng St. Luke's ay napakatahimik kumpara sa magulong pasilyo ng San Lazaro. Dito, ang hangin ay malinis at malamig. Ang sahig ay kumikinang at ang mga staff ay gumagalaw ng may kalmadong kahusayan. Pero, para kay Camille, ang bawat sulok ng marangyang ospital na ito ay puno ng hiya. Ilang oras na siyang paikot-ikot sa labas ng Pediatric Intensive Care Unit. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Matapos ang kanilang pagtatalo kaninang umaga, hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Victor. Nagkulong siya sa silid, umiiyak, hanggang sa tumawag ang assistant ni Victor at sinabing papunta na sila sa St. Luke's. Ang anak ni Sheila, inilipat ni Victor, isang bahagi niya ang nakaramdam ng kaunting ginhawa, ngunit isang mas malaking bahagi ang nakaramdam ng takot. Anong kapalit? Anong laro na naman ito ng kanyang asawa? Ito ba ay awa? O isa lang itong mas malupit na paraan ng pagpapahirap? Mrs. Cruz, lumingon si Camille, isang doktor na may mabuting mukha. Ang name tag ay nagsasabing siya si Dr. Alcaraz, ang head ng pediatrics, ang lumapit sa kanya. Agad na tumayo si Camille. Doktor, kumusta po ang bata? Okay lang po ba siya?
Ang doktor ay nagpakawala ng isang malalim na hininga. Isang hininga ng pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. He's stable for now, ma'am. Nasa kritikal na kondisyon pa rin siya. Pero nalagpasan na niya ang pinakamalubhang panganib. Napahawak si Camille sa kanyang dibdib. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Salamat sa Diyos. Pero Mrs. Cruz, pagpapatuloy ng doktor, ang kanyang tono ay naging mas seryoso. May kailangan kayong malaman. Nang dumating ang bata dito, ang unang ginawa namin ay i-review ang findings ng naunang ospital at nagsagawa kami ng sarili naming tests. Tumango si Camille, pinipilit na pakinggan ng mabuti ang bawat salita. Ang bata ay may malubhang pneumonia. Iyon ay tama, sabi ni Dr. Alcaraz. Pero ang dahilan kung bakit siya bumagsak kanina ay hindi lang dahil doon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumingin ang doktor sa kanyang mga mata. Ang sinasabi nito ay may bigat. Ang ospital na pinanggalingan niya ay nagkamali ng bigay na gamot. Nag-administer sila ng isang gamot na nagdulot ng matinding allergic reaction sa bata. Ito ang nagpatrigger sa kanyang cardiac arrest. Sa madaling salita, Mrs. Cruz, huminto sandali ang doktor na tila pinipili ng mabuti ang kanyang mga salita. Kung hindi ninyo siya nailipat dito sa eksaktong oras na yon, gamit ang mga advanced life support equipment na dala ng team natin, siguradong hindi na siya aabutan ng buhay. Ang mga salita ng doktor ay parang bombang sumabog sa isipan ni Camille. Maling gamot. Siguradong kamatayan. Kung hindi ninyo siya nailipat, bigla niyang naintindihan. Ang plano ni Victor na ipagkait ang tulong medikal sa bata. Ang kalupitang yon, ang nag-udyok kay Camille na kalabanin siya, at ang pagkalaban na yon, ang pakiusap niya, ang nagtulak kay Victor na baguhin ang kanyang desisyon sa huling sandali. Ang buong kadena ng mga pangyayari mula sa paghihiganti hanggang sa pagsisisi ang nagdala sa bata dito. Ang masamang balak ng kanyang asawa sa isang baluktot at hindi inaasahang paraan ang naging daan para mailigtas ang buhay ng bata mula sa kapabayaan ng ibang tao. Napatingin si Camille sa dulo ng hallway. Naroon si Victor, nakatayo sa ilalim ng dim na ilaw, nakasandal sa pader. Nakatingin ito sa kanya. Ang mukha ay hindi mabasa. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, nakikinig. Kasabay nito, isang nurse ang lumabas mula sa isang waiting room. Akay-akay si Sheila. Ang babae ay mukhang isang multo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang paglalakad ay mabagal, na para bang ang kaluluwa niya ay naiwan na sa kung saan. Inihatid ng nurse si Sheila sa harap ni Camille. Sa isang iglap, lumuhod si Sheila. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at makintab na sahig nang may malakas na kalabog. Ipinatong niya ang kanyang noo sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak na walang tunog. "Salamat po," sabi ni Sheila sa pagitan ng mga hikbi. Maraming salamat po." Pero hindi ito isang simpleng pasasalamat. Narinig ni Camille ang lahat sa boses nito. Ang hiya, ang galit sa sarili, ang bigat ng isang utang na hindi niya kailanman mababayaran. Tumingin si Camille mula sa nakaluhod na babae patungo sa kanyang asawa na nakatayo sa malayo. Ang 2 taong nagkasakitan ngayon ay magkabilang dulo ng isang milagrong dulot ng isang kasalanan. Mahinang itinaas ni Sheila ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha at pagkalito, ay nakatitig kay Camille. "Bakit?" tanong nito. Ang boses ay halos isang bulong na puno ng sakit. "Bakit niyo pa ako tinulungan? Matapos kong wasakin ang buhay ko." Nakatayo si Victor sa dulo ng hallway, isang anino sa gitna ng malinis na kaputian ng ospital. Narinig niya ang lahat, ang paliwanag ng doktor, ang tanong ni Sheila. Ang bawat salita
ay parang isang dagok sa kanyang kaluluwa. Unti-unting ginigiba ang pader ng galit at paghihiganti na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kung hindi ninyo siya nailipat, siguradong hindi na siya aabutan ng buhay. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng mga salita ni Camille kaninang umaga. Oh, dinudungisan mo ang kaluluwa mo. Dinudungisan mo ang pangalan ng magiging anak natin. Muntik na siyang pumatay. Hindi, mas malala pa. Ang utos niya na hayaang mamatay ang isang bata ay muntik nang magkatotoo. Hindi dahil sa sakit nito, kundi dahil sa kapabayaan ng iba. Kung nagkataon, ang dugo ng batang yon ay nasa kanyang mga kamay at habang buhay niyang dadalhin ang bigat nito sa harap ni Camille at ng kanilang magiging anak. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang tunog ng kanyang sapatos na gawa sa katad ay tila napakalakas sa katahimikan ng pasilyo. Huminto siya sa likuran ni Camille. Hindi niya magawang tingnan ang mukha nito. Sa halip, ang tingin niya ay napunta sa isang salamin sa pader. Nakita niya ang refleksyon ng sarili niya. Isang makapangyarihang lalaki na suot ang isang mamahaling suit. Pero ang nakikita niya sa kanyang mga mata ay ang batang Victor. Walang magawa at puno ng pagsisisi, nakatayo sa tabi ng higaan ng kanyang kapatid na si Elena. Hindi na siya ganoon. Pero, muntik na. Tumayo ka, utos niya kay Sheila. Ang boses niya ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong kakaibang bigat. Isang bigat ng pagod. Dahan-dahang tumayo si Sheila, hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanila. Bumaling si Victor sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant na tahimik na naghihintay sa gilid. Asikasuhin mo ang lahat ng bayarin. Siguraduhin mong makuha ng bata ang pinakamagaling na pag-aalaga. At hanapan mo ang babaeng ito ng isang disenteng matutuluyan malapit sa ospital. Pagkatapos ay hinawakan niya si Camille sa siko. Umuwi na tayo. Ang pag-uwi ay tahimik. Hindi nagsalita si Camille at hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Pagdating nila sa mansyon, naabutan nila si Doña Esmeralda sa sala, nag-aantay na parang isang reyna sa kanyang trono. Nang makita sila nito, agad itong tumayo. Victor, ano ang nabalitaan kong kalokohan na ito? Bungad nito. Ang boses ay matinis sa galit. Bakit mo iniligtas ang anak ng basurang iyon? Dapat ay hinayaan mo na siyang mamatay. Iyon ang tamang parusa. Ina, pagod kami. Sabi ni Victor, sinubukang lagpasan ng kanyang ina. Ngunit humarang ito sa kanilang daraanan. Tumingin ito kay Camille nang may pagkasuklam. Ikaw ang may kasalanan nito. Ang lason ng kahinaan mo ay unti-unting pumapatay sa pagiging matigas ng anak ko. Isa kang sakit sa pamilyang ito. Tama na. Ang sigaw ni Victor ay yumanig sa buong sala. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang kanyang ina. Maging si Doña Esmeralda ay natigilan. Humarap si Victor sa kanyang ina at sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay hindi na blanko. Ang mga ito ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Puno ng sakit. Muntik na akong maging isang halimaw, ina. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ang halimaw na gusto ninyong kahinatnan ko, pero hindi ko yon gagawin. Hindi ko hahayaang ang anak ko ay lumaki na kinatatakutan ang sarili niyang ama. Duwag! Ismid ng matanda. Pinalaki kita para maging isang leon, hindi isang tupa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Victor. Ang pinagkaiba natin, ina, ay ang pananaw natin sa lakas. Para sa inyo, ang lakas ay ang kakayahang manakit. Pero ngayon ko lang natututunan. Tumingin siya kay Camille at sa pagkakataong yon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Nakita ni Camille ang kaluluwa ng lalaking minahal niya, puno ng lamat
puno ng sakit, ngunit nagsusumikap na mahanap ang liwanag, na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatawad. Umiling si Doña Esmeralda, puno ng pagkasuklam. Sinisira ng babaeng iyan ang ating pamilya. Hindi, mariing sagot ni Victor. Binubuo niya ako. At kung hindi ninyo yon kayang tanggapin, marahil ay hindi na kayo bahagi ng pamilyang binubuo namin. Tinalikuran niya ang kanyang ina na naiwang nakatulala at hindi makapaniwala. Lumapit si Victor kay Camille. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Camille ang init. Tinitigan niya ito sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng pag-asa. May utang na buhay si Sheila sa atin. Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay mahina at para lamang sa pandinig ni Camille. At alam ko na kung paano niya iyon babayaran. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang nakatuping papel. Hindi ito isang kasulatan ng utang o isang kontrata na may mabigat na kondisyon. Inabot niya ito kay Camille. Isang brochure. Ang brochure ng Cruz Charity Foundation. Ang Cruz Charity Foundation ay isang mundo na kabaligtaran ng lahat ng alam ni Sheila tungkol sa mga krus. Wala ritong nagkikislapang chandelier o malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang mga pader ay pininturahan ng masasayang kulay, puno ng mga drawing ng mga bata. Ang hangin ay puno ng amoy ng nilulutong pagkain, halakhak ng mga bata, at ang mahinang tunog ng isang makinang pantahi. Dito, ang paraiso ay hindi tungkol sa karangyaan, kundi sa pagkakaroon ng isang ligtas na lugar. Ito ang naging mundo ni Sheila sa sumunod na 6 na buwan. Ang kabayaran na sinabi ni Victor Cruz ay hindi pagiging alipin sa kanilang mansyon. Ito ay ang pagtatrabaho sa pundasyon, isang organisasyong itinayo ni Camille para tulungan ang mga single mothers at mga batang kapuspalad. Walang sahod, pero may libreng tirahan sa isang maliit na staff house sa likod. Pagkain at higit sa lahat, ang lahat ng gastusin sa patuloy na pagpapagaling ni Marco ay sagot nila. Ang unang linggo ay isang impyerno. Ang trabaho niya ay maglinis, maghugas ng mga plato, magkuskos ng sahig, maglaban ng mga donasyon. Bawat isa ay isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang mga ibang staff at mga tinutulungan ng pundasyon ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Alam nila ang kanyang kwento. Siya ang babaeng nagtapon ng alak sa damit ni Ma'am Camille. Nagtatrabaho siya ng may galit sa puso. Isang galit na nakatutok sa sarili niya. Bakit siya nandito? Bakit siya tinutulungan ng mga taong winasak niya? Ang kabaitan nila ay parang isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Ngunit unti-unti, may nagbago. Nakikita niya si Camille na kahit malaki na ang tiyan, ay araw-araw na pumupunta sa pundasyon. Hindi ito kumikilos na parang isang may-ari. Nakikihalubilo ito sa mga bata. Tinuturuan ng mga nanay ng mga bagong kasanayan at kinakamusta ang lahat. Isang hapon, habang nagpupuna si Sheila ng mga mesa sa playroom, nilapitan siya ni Camille. "Sheila," sabi nito, "may dalang isang baso ng juice. Magpahinga ka muna. Kanina ka pa." Hindi makatingin si Sheila. "Trabaho ko po ito, ma'am." Umupo si Camille sa isang maliit na upuan sa tabi niya. "Alam mo, noong bata ako, ganito rin ang trabaho ng nanay ko. Tagalinis sa bahay ng mayayaman. Minsan, nakikita ko siyang umiiyak sa pagod. Kaya nangako ako sa sarili ko na kung sakaling palarin ako, gagawa ako ng isang lugar kung saan ang mga babaeng tulad niya ay hindi lang magtatrabaho, kundi magkakaroon din ng dignidad." Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Sheila si Camille hindi bilang asawa ng isang mafia boss, kundi bilang isang tao, isang babae. Nagsimulang matunaw ang yelo sa kanyang puso. Nang sumunod na mga buwan, hindi na lang paglilinis ang ginawa niya.
Nakita ng namamahala sa pundasyon ang kanyang husay sa pag-organisa. Ginawa siyang tagapamahala ng mga donasyon. Siya na ang nag-aasikaso ng mga relief goods, naglilista ng mga pangangailangan at namamahagi nito sa mga komunidad. Isang araw, isang batang ina ang lumapit sa kanya, umiiyak. Kakaiwan lang daw nito ng asawa at hindi niya alam kung paano bubuhay ng kanyang sanggol. Naalala ni Sheila ang sarili niyang desperasyon noon. Ngunit sa halip na galit, awa ang naramdaman niya. Hinawakan niya ang kamay ng babae. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. Mga salitang hindi niya akalaing magmumula sa kanya. "Nandito kami. Tutulungan ka namin. Makakaya mo yan." Sa pagtulong sa iba, unti-unti niyang natutulungang gumaling ang sarili niya. Ang bawat ngiti ng pasasalamat na natatanggap niya ay parang isang patak ng gamot na humihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Bawat hapon, pagkatapos ng trabaho, sinusundo niya si Marco mula sa daycare center ng pundasyon. Malusog na ito, maliksi, at palaging nakangiti. Ang lamat sa kanilang picture frame ay napalitan na ng isang buo at masayang katotohanan. Isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa pundasyon. Si Doña Esmeralda. Nakatayo ito sa gitna ng activity hall, nakatingin sa paligid na may pagkasuklam. Lumapit ito kay Sheila. "Kaya pala nawawala na sa tamang pag-iisip ang anak ko," sabi ng matanda. "Dahil abala siya sa pag-aalaga sa mga basura na tulad mo." Inaasahan ng matanda ang isang reaksyon. Inaasahan niyang makakakita ng galit o takot. Ngunit ang Sheila na kaharap niya ay iba na. Huminga ng malalim si Sheila at yumuko ng bahagya. "Magandang hapon po, Doña Esmeralda. Kung may kailangan po kayo, pwede po kayong dumulog sa opisina. Kung narito lang po kayo para mang-insulto, pasensya na po. Marami pa po kaming trabaho para sa mga taong mas nangangailangan." Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito nang may dignidad at naglakad palayo. Naiwan si Duang Esmeralda na nakatulala. Hindi makapaniwala na ang babaeng dati bayan niyang durugin sa isang salita ay hindi na natitinag. Ang 6 na buwan ay lumipas. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Sheila. Galing ito sa opisina ni Victor Cruz. Pinapatawag siya sa mansyon kinabukasan. Kinabahan siya. Ang tanikalang akala niya'y nagbibigay sa kanya ng pakpak ay bigla niyang naramdaman na tila hihigpit muli. Tapos na ang kanyang serbisyo. Ano na ang susunod? Ibabalik na ba siya sa impyernong dati niyang kinalalagyan? O meron pang ibang kabayarang hinihingi sa kanya? Hawak ang kamay ni Marco. Huminga siya ng malalim. Ano man ang mangyari, haharapin niya ito. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong natutong muling tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga Cruz ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Ang katahimikan dito ay hindi na nagdulot ng takot kay Sheila, kundi isang uri ng respeto. Ang bawat gamit na kumikinang ay hindi na sumisigaw ng kayamanan, kundi ng isang kwento. Inihatid siya ng isang katulong sa study room ni Victor, ang parehong lugar kung saan, 6 na buwan na ang nakalipas, ay nagmula ang utos na sumira sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, pagpasok niya, hindi lang si Victor ang naroon. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng bintana, si Camille. Ang tiyan nito ay mas malaki na, malapit ng manganganak. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti na totoo at walang bahid ng paghuhusga. Nakatayo naman si Victor sa likod ng kanyang malaking mesa. Hindi na siya ang halimaw na nakita ni Sheila sa kanyang mga bangungot. Mayroon pa ring awtoridad sa kanyang tindig, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang kapayapaan. "Maupo ka, Sheila," sabi ni Victor. Ang boses ay kalmado. Umupo si Sheila sa silyang nasa harap ng mesa. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang kandungan. Handa siya.
Ayon sa ating kasunduan, panimula ni Victor, natapos mo na ang iyong 6 na buwang serbisyo sa pundasyon. Tumango si Sheila. Opo, sir. Malaya ka nang umalis, sabi ni Victor. Isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa dibdib ni Sheila. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding kaba. Malaya? Anong ibig sabihin noon? Babalik ba siya sa wala? Pero bago iyon, pagpapatuloy ni Victor, mayroon lang akong gustong sabihin. Huminga ito ng malalim. At sa isang iglap, hindi ito ang makapangyarihang mafia boss na si Victor Cruz, kundi isang lalaking hirap na hirap sa mga salitang gusto niyang bitawan. Ang mga ginawa ko sa'yo, ang pagpapatanggal sa'yo sa trabaho, ang pagpapalaya sa'yo sa tinitirhan mo, ang mga utos ko sa ospital, walang kapatawaran ang mga yon. Napatanga si Sheila, hindi niya ito inaasahan. Dala ng galit at ng mga multo ng aking nakaraan, sabi pa ni Victor. Naging isang halimaw ako. Isang bagay na hindi ko gustong makita ng aking asawa o ng aking magiging anak. Tumingin ito kay Camille at ang pagmamahal sa mga matang iyon ay sapat na para liwanagan ang buong silid. Patawad, sabi ni Victor at tumingin ito ng diretso kay Sheila. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo at sa anak mo. Naramdaman ni Sheila ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang paghingi ng tawad mula sa isang taong tulad ni Victor Cruz ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Tinuruan mo kami ng isang mahalagang aral, Sheila. Malambing na sabi ni Camille habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan, na ang bawat tao ay may kakayahang magbago. Ikaw. At maging siya. Tumayo si Camille at lumapit sa mesa. Mayroon siyang inabot kay Sheila. Isang sobre. Ano po ito? Tanong ni Sheila. Nag-aalangang kunin ito. Isang bagong simula, sabi ni Camille. Binuksan ni Sheila ang sobre. Sa loob ay may isang susi, isang bankbook, at isang kontrata ng trabaho. Ang susi ay para sa isang maliit na apartment malapit sa pundasyon. Paliwanag ni Victor. Bayad na ang renta para sa 1 taon. Ang bankbook ay may lamang sapat na halaga para makapagsimula kayo ni Marco. At ang kontrata ay 1 alok para maging permanenteng administrative officer ka ng Cruz Charity Foundation. May sahod at mga benepisyo. Kung tatanggapin mo, syempre. Napatingin si Sheila mula sa sobre patungo sa mag-asawa, hindi makapaniwala. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi ito mga luha ng sakit o takot. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano. Bakit po? Dahil ito ang tama, sabi ni Victor. Hindi kabayaran sa utang, kundi isang pagkakataon para itama ang mga mali. Tumayo si Sheila. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya sila nang walang anumang galit o hiya sa kanyang puso. Salamat po, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang mga salita ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Maraming salamat po. Yumuko siya at umalis sa silid, dala ang kanyang bagong simula, at iniwan ang 2 taong natuturin ng kanilang sariling aral. Nang sila na lang ang natira, lumapit si Camille kay Victor at niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa malapad na likod nito. I'm so proud of you, bulong niya. Hinawakan ni Victor ang mga kamay ng kanyang asawa na nakayakap sa kanya. Itinaas niya ito at marahang hinalikan. Humarap siya at hinaplos ang malaking tiyan ni Camille. Hindi, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Tinuruan mo akong maging isang ama bago pa man isilang ang anak natin. Sa labas, ang araw ay papalubog. Nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Para sa 3 taong sinubok ng paghihiganti at galit, ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ay ang simula ng isang bagong umaga.